Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa dahil panay kasinungalingan itong sinasabi niyo. I move that we cite this woman, Mrs. Franz Garcia Ruiz, in contempt. I second the motion, Mr. Chair. So ordered. Basta, can you escort Mrs. Ruiz to the detention facilities of the Philippine Senate? Any motion to suspend the hearing for today? Sales boy niyo alias Pau Pau. Kilala mo? Hindi po, Your Honor. Na tumagal lang sa'yo ng 2 taon, 2 linggo. Dahil hindi niya nakayanan yung pag-aabuso mo. Hindi po, Your Hindi mo Honor. kilala si Pau Pau. Hindi po, Your Honor. Handa siya tumistigo. Si LV, ayon sa kanya, ay hindi pa bulag nung nandun siya. Nakita niya paano abusuhin si LV. Pinupukpok mo ng martilyo, sinusuntok, dinidikdikan ng sili at pinakakain sa bibig ni LV at nilalagay mo pa raw sa LV. Hindi po, Your Honor. Aling LV, totoo ba ito? Ano sa lahat ng sinabi ko? Pwede ka sumagot, pwede hindi mo sagutin. Opo, totoo po lahat yan. Totoo po lahat. Yung dinidikdikan ng sili at pinapakain sa bibig mo. Opo, sinusubuan po ako ng sili. Tapos nilalagay pa sa... Opo, totoo po yan. Napakawalang yan ito. Oh. Meron pa isang garbage collector. Alias Paul. Baka hindi niya tunay na pangalan to. Kinuha ng litrato sa LV. Matapos sabihin na siya ay minamaltrato. Hihingi sana ng tulong pero sinundan ni Jerry. Siguro sa palagay dito sa munisipyo, palagay ko sa barangay hall to. Tinakot at pinabura ang mga kuhang litrato kay LV. Totoo ba ito mga Aling LV? Ikwento mo tungkol sa basura, Aling LV. Yung pong nagtapon po ako ng basura, may mga sugat na nga po ako at duguan. Tapos po may mga pasa-pasa na po ako sa mga katawan ko sa mukha. Tapos po yung tinatanong po ako, sinong may gawa niyan? Teka, sino nagtanong sa inyo, Aling LV? Yung pong nagkumukuha po ng basura. Nagkakot ng basura? Opo. Okay. Tapos po pinipicturan nga po ako. Tapos po dumating po si kuya ni bigla niya po ako hinila. Tapos Sino umila sa'yo? yung pong amo kong lalaki. Bakit ka hinila? Sabi niya, huwag kang magkukwento dyan, huwag kang magsusumbong. Tapos po, sinabihan po yung nagkakuha ng basura. Burahin mo yung mga picture na yan. Sinabi niya rin sa nangongolekta ng basura Opo, na pinabubura yung mga pictures na kinukunan ka. opo. Tapos po, sinundan po yung mga nagbabasura sa opisina nila. Okay, ang balita ko, hawak ng Municipal Social Welfare Office ang mga litrato. Opo. Walang ilbi, yung lahat ng dinaanan mo na paghihirap at pang-abuso, wala kang attempt na lumayas? Umalis sa bahay nila? Nung pong sabi ko po, uuwi na po ako, di po ako payagan. Tapos po, tinatakot niya po ako, baka daw di po tanggapin ng pamilya ko. So, wala na pinahayaan mo na lang yung kapalaran mo na magtiis diyan sa pang-abuso nila. Wala ka nang balak lang lumayas. Paano po ako makakaalis? Wala po akong pera, hindi po ako sinusweldohan. Tapos po yung cellphone ko, kinuha po nila. Hindi po makatawag sa pamilya ko dahil gusto ko na nga po umuwi dahil po sinamsam nila yung cellphone ko. Ito yung basurero sa inyo, yung nagakot ng basura. Bulag na ba kayo nun? Hindi pa po. Hindi pa. Pero may mga galos na sa katawan mo. Okay, gawa po nila. Dahil? Gawa po ng amo kong babae. Dahil sa panununtok, pag-ipe. Okay. Itong 2023 ng mga May na lang po, medyo mahina daw po yung kanyang paningin. Medyo lumabo daw po yung kanyang paningin. Kaya, hindi ko po alam. Sabi niya, basta lumabo lang daw po yung paningin niya eh. Yun po ang sabi niya sa Ito amin. naman sinasabi mo na karahilig, sinabi mo. Kaya nabulag yan dahil nag-aaway sila ng mga kasamahan niya. Ngayon, hindi mo alam. Nagkasugat lang po yung kanyang mata dito kako. Ay, hindi sanhin ng pagkabulag yun. Ito po. Hindi nga magiging sanhin ng pagkabulag niyan totally. Kung sinagi lang sa mata. Ay, hindi po sinagi yung kasi may mga dugo yun. May mga Bakit nga siya nagkaroon ng sugat? Tinatanong ko sila sa'yo. nga po, JM nga po. Kinutusan nga lang ni JM, hindi naman magigisa ko totally blind yun eh. Totally blindness yun eh. Sabi nila sa akin nung umaga pagkagising ko po na siya sinuntok dito kaya po may dugo dito sa ganito niya sa kaliwang mukha niya. Ako, nakikinig lang ko doon sa sinasabi
Ginang Franz. Meron siyang ebidensya, may tinatago siyang video na nagsasabi na nakakikita pa si LB nung panahon na yun. Yan, pinag-iiportan niya yan na may video, tago niya. Pero pag-attempt na ipagamot itong si LB, dahil sa mata niya nabubulag na wala man ang attempt ito. Para bang, alam mo paano natin describe yung situation na ito? After ka lang na depensahan yung sarili mo, yun lang ang gusto mong palabasin. Tapos yung welfare ng kasambahay mo na nabubulag na, wala ka mo lang attempt na ipagamot. I found it very hard to explain, Mr. Chair, Senator Jinggoy. Thank you, Senator Jinggoy. Thank you, Senator Bato. And this woman is lying through her teeth. Totoo bang ninakaw kayo ni Aling LV? As you mentioned in the last hearing, ano ninakaw sa inyo? Yung 12,000 po na ninakaw nung nasa Tianggian po kami, sa bahay yung pera na sa may bag. Doon allegedly nung nagnakaw siya, pinabarangay mo ba siya? Pinapulis mo ba siya? Hindi po, Your Honor. Bakit? Kinausap ko Ano po sinabi mo? Tapos sabi ko po, umuwi ka na lang Ate LB kung ganyan lang na nanakawan mo ako. Ay, ang sabi niya po, pasensya ka na ate, hindi ko na po ulitin. Pledge na lang po ninyo sa akin, sabi niya po, Your Honor. Aling LV, totoo ba sinasabi ni Madam? Hindi po, totoo. Nagnakaw ba kayo ng 12,000? Hindi po. Bakit niya sinabing nagnakaw ka? Hindi ko po alam. Basta po, lagi po yan, lagi niya sinasabi sa akin, nagkanakaw daw po ako. Wala po po yung totohanan. Kinalitan niyo na po yung gamit ko, wala naman sila nakawa. So, ibig sabihin, pinaratangan ka, nagnakaw ka para pagtakpan niya yung pananakit at pagmamaltrato sa inyo. Opo. Okay. Tungkol naman sa paratang mo, nilalagyan niya ng pubic hair yung pagkain mo. Pinagalitan mo ba si Aling LV? Dahil doon. Your Honor, pinagsabihan ko, bakit naman kako Ate LB naglalagay ka ng mga madamis na pagkain? Salita, ano? Sinaktan mo ba siya? Hindi po. Ha? Hindi po. Ilang beses ba niya ginawa ito? Yung sinasama paglalagay ng pubic hair sa pagkain mo? Maraming bisis po. Maraming bisis po. Kaya po may liter siya sa akin na nilagay. O kung marami na siyang atraso sa inyo, marami na siyang beses naglagay kung ano-ano sa pagkain mo, at nagnakaw siya, pinagbintangan mo na nagnakaw siya, bakit dapat doon pa lang pinalayas mo na siya, pinaalis mo na siya? Hindi po namin pinapalayas, Your Honor. Sa totoo lang po. Dahil yung iba pa mga napunta doon at nakakakilala sa kanya, ang sabi sa akin, isa kayo muna, sinama pa namin sa San Jose yan, iniiwan namin sa Concepcion at taga doon daw siya, ayaw niya namang bumaba. Gusto na nga niyang umalis. Sabi ni Aling LV, gusto niya nang umalis. Hindi siya makalis dahil wala siyang pera, dahil hindi mo siya sinisweldoan. Meron po siyang hawak na pera, Your Honor. Wala nga daw, kahit kapin niya siya nung araw na yun, wala nga daw siya dalang pera, pinapalitan niyo pa nga yung mga damit niya, wala raw siya nakuha. Meron po, Your Honor. Meron pa pera, Aling LV. Wala po, kasing kundulon. Buhat na bisag ako sa kanila, wala po talagang inaabot sa akin. Sir Franz, sinabi mo sa last hearing na namasukan sa inyo si Aling LV 2019 at kanina binanggit mo ulit 2019. Sa interview mo naman sa ABS-CBN, sinabi ninyo na 2020. 2019 po, Your Honor, ang sabi ko doon. 2020, nakalagay rito. 2019 po. Meron ba tayo video? Na sinabi niya 2020? Ha? You want that played? Yes, please. Maliwanag. 2020. Sinungaling ka. Tanong ko po, bakit siya binubugbog ninyo daw po? Hindi po siya binubugbog dito, wala nagbubugbog sa kanya. Kung may nagbubugbog sa kanya, yung mga kasama niya, nag-aaway-aaway sila. Kasi doon po sila sa area na yun, tapos nakakandado yan. Diyan hindi ko naman alam kung ano nangyayari sa kanila. Hindi po yun nagsalita? Opo, Your Honor. Marami kasing kat yan, Your Honor. May mga una pa po yan. Kailan po yun na itong interview ito? Hindi ko na po matandaan, Your Honor, kasi may trangkaso ako noong time na yan. Bumangon lang ako kahit nakahiga ako yan. So yung mga tanong dyan, yung pareho pa rin yung sagot nyo na ang dahilan ng pagkabulag ay yung pananakit ng mga kanyang kasamahan sa trabaho. Opo, Your Honor. Sino tong naririnig natin kanina, John Paul? Ngayon ko lang narinig ito. Sino yung John Paul?
Iba itong nandito, John Patrick. Iba pa yung John Paul. Iba, hindi po yun, hindi ko po tao yun. May nagpunto lang po sa akin na dyan po ang pangalan na gano'n nga daw po yung background niya. Na Hindi nyo nakaharap yung John Paul. naikunto lang po sa akin na gano'n nga daw po yung background niya sa pinanggalingan niya na malikot daw ang kamay. Kinausap ko naman po siya. Nakako. Kasi siya po yung katiwala ko dati sa tindahan. Nung pasok niya ng 2019 sa akin, siya na po yung tagahawak ng susi ng tindahan namin. Akala ko tigatinda lang ng gulay. So, Hindi po. Sa gabi po sa kanya ko po iniiwan ang susi po. Hindi po siya nagatinda ng gulay, Your Honor. Hindi, kanina sabi nyo, doon kayo sa kalye. Sa kalye, sa may palengke, nung wala pa kayong... Tanggian po, Your Honor, yung ng 2020. Tapos kumbaga patid-hatid lang siya doon ng pagkain sa amin, Your Honor, kasi hindi nga po marunong magkwenta. Tsaka hindi marunong magtinda, kaya hindi ko po pinapatinda, Your And Honor. yet, hindi marunong magkwenta, pinagtiwala nyo yung susi. Opo, yung baga sa susi gabi. noon, Opo, paggabi. Nagkaroon siya ng access sa pera. Kasi nawalan ka ng 12,000, sabi mo. So dahil nahawak niya yung susi, so malapit yun sa pinagtataguan mo ng pera, ganun ba? Hindi, Your Honor. Yung pera po, nawala yun nung nagtitinda kami sa Tianggian, tapos bukas yung tindahan, pinakuha ko yung bag sa loob ng kwarto namin dahil siya lang ang siya na pinapasok ko dun, dahil siya po yung nauwi dun sa Tianggian dahil malayo po kami, sa barangay 6 po kami. Aling LB, yung ilong mo, hindi mo naman nakikita ito eh. Ikaw ba ay tinamaan sa ilong o hinataw sa ilong, nauntog, nadulas, nadapa? Ano pa, Yung pong sununtok po. ilang beses? Ulit-ulit po niya ako sinusuntok sa mukha, sa ilong. Sa Sino? Sino nanuntok? Yung pong si Ate Franz. Dumugo yan. Pa? Dumugo. Opo. Ka? Hindi po. Nakita niya na dumudugo. Opo, tapos kumukuha po siya ng gamot. Pinapakuha po ng gamot yung kasama ko. Mrs. Franz, betadine din yung ginamit. Hindi po, gamot lang po ang inabot sa akin. Ano pong gamot yun? Si Mrs. Franz tinatanong ko, anong gamot po ang binigay pag sa ilong? Hindi ko po alam, Your Honor, dahil hindi naman totoo yung sinasabi ng Ate LB. Oh, di ba dapat pag Anong sandali, Mr. Chair? Yes, go ahead. Ikaw, sige ka lang sabi, hindi totoo. Kitang-kita na nga yan, no? Oh, nabasag yung ilong niya, yung bridge. Hindi pa rin yan totoo. Tingnan mo, nabasag yun. Mr. Chair. Alam mo, masyadong contradicting yung, marami kang contradiction na statements dito, Mrs. Franz. Sabi mo kanina, 2 days pa lang, sa employment niya sa'yo, nakita mo na may sira siya sa ulo. Tapos ngayon, sinabi mo kanina na pinagkatiwala mo, buong tiwala mo, binigay mo sa kanya. Very contradicting. Alam mo, nasira ulo, buang yung katulong mo, tapos binigyan mo ng buong pagtitiwala. 4 na taon pa nagsilbi. 4 Binigyan na pa siya taon. ng 4 years. 4 years. So, masyadong halata nagsisinungaling ka. Ako, I can tell you frankly, kahit na i-replay natin yung, Mr. Chair, marami din, may mga pulis dito, investigador. I-play mo nga yung kanina, yung interview niya, yung TikTok. Mr. Chair, kung pwede. Mahaba yun, Mr. Chair. Medyo mahaba May yun, kunting pero- portion lang ako doon na gustong Bibigyan ipakita. na lang. Isang tanong lang siguro, Mrs. Franz, yung, sabi nyo, yung panununtok, pananakit ay gawa ng mga empleyado nyo. Nireport nyo sa barangay na imbestigahan o sa pulis kung sinong kasamahan sa bahay ang gumawa kay Aling LB. Wala po, Your Honor. Hindi Tung niyo late ko na lang na-report. po nalaman, Your Honor, na ganun nga po ang nangyari nung nagsumbong na yung mga kasamaan po rin nila. Nung sinabi rin lang po Kaya nila hindi sa nyo na akin. na-report sa pulis. Opo, Your Honor. So bakit po nabulag? Nag-away nga po sila ng kanyang ng kasi ginamit niya daw Boss. yung Boss, doon pa lang. Hindi ako polygraph machine, ha? I am not a polygraph machine. I am not claiming to be a master investigator. Pero, yung sagot mo lang na yun, klaro na. Na you're grouping for words. Naghanap ka ng iimbintuhin mong sasabihin mo. Nakikita ko na doon. Klaro-klaro yun. Alam mo, pag investigador ka, you are after the verbal and non-verbal messages that is coming out from your subject. Kita verbal at non-verbal, makikita mo, yun lang, Mr. Chair, gusto ko lang ipakita, emphasize na talagang may pinsan to lie itong ating resource person nandito ngayon. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair.
Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa dahil panay kasinungalingan na itong sinasabi niyo. Mr. Chair, since we have heard the testimonies of the resource persons present here today, in the name of JM, ano ito? What's your family name, JM? Taroma, Patrick, Simbahon, and Dodong, alias Dodong. And there are a lot of witnesses who wants to come out and to testify against Miss France. And those who are willing to testify wants to come out, like for example, itong si Pau Pau and the garbage collector. Maybe we can summon them in the next hearing, maybe by next week, because we are going to have our recess the week after next. So, and this woman, our resource person, Mrs. France, have been giving a lot of inconsistent answers coming from me. And I believe that this woman, Miss France Ruiz, is the mastermind of everything, of maltreating, of inflicting severe injuries, leading to the total blindness of Aling LV. Therefore, Mr. Chair, I move that we cite this woman, Mrs. France Garcia Ruiz, in contempt. I second the motion, Mr. Chair. So ordered. Basa, can you escort Mrs. Ruiz to the detention facilities of the Philippine Senate? Any motion to suspend the hearing for the day?